po natin ito. Ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914 ay hindi naging lingid sa paningin ng mga nagmamasid dito maging sa mga otoridad ng ibang samahang pangrelihiyon. Noon pang taong 1955, halos 41 taon pa lamang mula nang magsimula ang Iglesia ni Cristo, isang paring Heswita na si Joseph Cavanagh ang nagsabi sa kanyang aklat na pinamagatang The Iglesia ni Cristo ay ganito ang kanyang inilahat. Subalit hindi maikakila na ang Iglesia ni Cristo ay isang malaki, makapangyarihan at lumalaganap na organisasyon. Maaring ito na ang pinakamahalaga at pinakaagresibong banta na kinakaharap ng Iglesia Katolika sa kapuluang Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Sadyang ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang ngayon at sa mga darating na taon ng sino mang may pagpapahalaga sa kapakanang panrelihiyon ng mga Pilipino. Maging ang mga otoridad ng mga samahang protestante ay nagpahayag. Sa aklat na Dynamic Religious Movements ay ganito ang kanila mismong isinulat. Ang Iglesia ni Cristo ay makabuluhan hindi lamang sa Pilipinas bilang isa sa pinakamalalaki, pinakamaiimpluwensya at makapangyarihan na nagsasarili at katutubong iglesia sa Third World. Nangangailangan ng ating maingat na pagsusuri ang Iglesia ni Cristo. Ano ang kasaysayan ng Iglesia ni Cristo? Matutuklasan ba natin ang mga dahilan ng pambihirang paglago nito? Bakit ito naging lubhang matagumpay sa pagpapalaganap ng mga aral nito sa mga dako kung saan ang ibang mga iglesia ay hirap na hirap lumago? Sa website mismo ng National Historical Institute, isang sangay ng pamahalaan na may kinalaman sa mga naging bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas, sinasabi nila ang ganitong obserbasyon ukol sa Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ ay kamanghamanghang patuloy na lumaki sa pamamagitan ng libu-libong tao na naaakit umanib sa iglesia.